Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng Feed Your Mind Inc. Pahayag ito ni Congressman Zia Alonto Adjong tungkol sa impeachment ni BP Sara. Itinanggi ni Zia Alonto Adjong ang umano'y bansag sa kanila na kangaroo court, partikular sa pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Adjong walang basihan ang bansag na kangaroo court dahil sinusunod nila ang tama ang proseso kaugnay ng desisyon ng Supreme Court. Aniya ni Adjong, but now that we are doing exactly what the Supreme Court has said, na hindi na tayo doon dumidiritso sa plenary because we need to provide and observe and extend due process to the respondent, which we are doing. Sinasabi naman nila kangaroo court. I heard some of the defense mention kangaroo court. So in short, sinasabi ni Adjong, hindi kami kangaroo court. Okay. So konting background sa hindi nakakalaman, ano yung kangaroo court? Una kong narinig yung kangaroo court nung 1980s pa, pinyente pa lang ako, bagong-bago assign sa Mindanao. Usapan yan ng mga tao sa mga barangay, mga masa. Kangaroo court, ginagamit yan sa mga NPA. Kung mayroong sumbong, reklamo, example, sa isang barangay, may inireklamo na tao, nang aabuso. So yung taong inireklamo, haharap sa korte ng NPA. Kasi noon, wala talaga, mahina ang government services, hustisyo, wala. Kaya maraming tao sa mga kanayunan, sa liblib na lugar, na sumuporta na lang sa NPA. Kaya kung may reklamo sila, may nang aabuso sa lugar na yon, nagnanakaw, isumbong nila sa NPA. So ang NPA, mag-convene ng court nila. So, ang commander ng NPA sa lugar na yun, mga basta 3 hanggang 5, korte. Tapos haharap doon yung inaakusahan. Ganun po yun. I don't know kung bakit tinangawag na kangaroo court. Kangaroo, di ba, sa Australia naman yan. Yung animal na lumulokso-lukso. Basta, yan ang origin. Bakit may kangaroo court? Dahil ang mga NPA may sarili silang korte. Hindi naman mga huwes, hindi naman nag-aral ng batas ang mga judges, kundi kaya kung tinawag kang kangaroo court, wala kang silbi. Walang hustisya. Something like that ang ipapahiwatig ng kangaroo court. Okay, so yung sinasabi ni Adjong, okay naman. Kaya binibigyan nila ng due process si BP Sara na mag-appear. Kailang, sumagot naman ang BP Sara na answer ad cautelam na hindi na siya mag-a-appear doon. Kasi nakikita sa kampo ni BP Sara na hindi patas ang pagdinig. Itra-trial by publicity lang siya kung mag-appear siya doon. Kaya hindi na, So dahil hindi na mag-attend, ang Committee on Justice sana, kung ano yung available evidence na isinabit ng complainant, yun na lang ang evaluate, timbang-timbangin kung malakas ba, kung may probable cause pa. Ito ngayon, kaya tinatawag silang kangaroo court, kasi sila na mga prosecutor, sila yung sila na ngayon ang nagpro-produce ng ebidensya. Sila na yung nagsusubpuena sa kung kani-kaninong opisina, submit nyo ito, submit nyo ito, submit nyo ito, para lumakas yung kaso laban kay BP Sara. Na salamat naman at nagsalita si retired Supreme Court Justice Adolf Asconia na hindi pwede yun. That's fishing expedition.
there's a limit to what the Committee on Justice can do. Hindi pwede na isubpwena mo na lang kung kani-kanino, kung sino-sino, at pasasubmitin mo ng ebidensya. Dapat, sabi ni Justice Ascuña, kung ano lang ang ebidensya na isinabmit ng complainant, yun lang i-evaluate. Huwag mong dagdagan, huwag niyong dagdagan. Yan ang problema ngayon. Dahil gusto nilang dagdagan. Bakit dagdagan? Baka mahina yung ebidensya. Kaya ito ngayon, tumakbo na si BP Sara sa Supreme Court na sinasabi nila na takot daw si BP Sara. Bakit tumakbo na naman sa Supreme Court? Sabi ni Dilima, SC, Sara's Court. Siya naman, tumakbo naman siya sa Korte Suprema. Petitioner si Dilima sa kaso na isinampa niya sa Marcos administration this year, January lang. Yung nagkaroon ng oral arguments sa unprogram allocation. Petitioner yan si Dilima. Dalawa sila ni Congressman Edgar Erese. Kung siya tumakbo sa Supreme Court, bakit hindi pwedeng gawin ni BP Sara? So, nagiging exciting na itong impeachment case ni BP Sara. Lalo na ngayon na mabilis ang aksyon ng Korte Suprema. Sa pagmo-monitor ko, ito na yung pinakamabilis. Ito yung kaso, petition for certiorari. Sinampa ni BP Sara yesterday, I think April 7. Correct me if I'm wrong. April 7, nagpetition si BP Sara. April 8, diniscuss kaagad sa NBank at nag-issue ng order sa Committee on Justice sa Kamara na sumagot kayo in 10 days para madesisyonan namin ito. Wow! Kaya may pag-asa pa ang hustisya sa ating bansa. Salamat at meron tayong maaasahan na mga mahistrado sa Korte Suprema. Ang sarap makinig doon sa oral argument sa Supreme Court noong kailan ba yun? Na kawawa yung Solicitor General na namumukod tangi ang galing ni Supreme Court Justice Marvic Llonen. Salamat po, Korte Suprema. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni si Kuya ang matagaan og yero. Ay nagtukod di siya og bagong balay kay ang iyang balay daot na. So iyarang ikarga sa motor. Og karon abot na gyud si Kuya sa iyang patindog nga balay. Muna ni ang gitukod ni Kuya nga silupin lang ug karon tagaan na gid siya og yero. So muna ni ang gitukod niya nga bag-o nga balay kay nakigpuyo lang siya sa iyang igsuon. Sa Ginoo. Salamat ko nga sinya makapulis akong atop o kaning
pagtanaw sa video. Oo, salamat kaayo.